Senator Bato de la Rosa nanggigil lalong-lalo na sa PNP dito sa pagtrato o hindi makataong pagtrato nila kay Grijaldo. Mantayin niyo mga kababayan na contempt lang yung tao, hindi lang magampanan ang kanyang trabaho bilang pulis. Tinanggalan ba naman ng sweldo? Dito nang galaiti at nanggigil si Senator Bato de la Rosa. Ano kaya ang palusot ngayon ng PNP? Before I forget, no, siningit mo na rin yan dito sa mga bills na itatakil natin. Yung DIDM, yung sitwasyon ni Colonel Grijaldo, nagreklamo yung asawa, we are always talking about welfare ng mga tao natin. Nakakulong na yung asawa niya, pinutulan pa daw ninyo ng sweldo. Sino bang taga DP? Upo ka dito. DP. Ano pong polisiya ninyo tungkol dyan? Bakit pinutulan ng sweldo si Grijaldo? Gamitin mo yung microphone. Sir, si Colonel Grijaldo, sir. Ano ka sa DP? Division Chief, sir. Ng, Uh, Policies, Plans and Program so Division. you represent DP and the Chief PNP as far as the Grijaldo case is concerned? Am I right? Sige, sagutin mo lang yung mga tanong ko. Sige, anong sasabi mo? Colonel Grijaldo, sir, is considered allowed, sir. Allowed, automatic leave of absence without pay, sir. Why? Magandang tanong yan, bakit? Kasi hindi naman niya kagustuhan na makontempt, di ba? Na-contempt siya, sir, so hindi siya makapagtrabaho. And I don't know, sir, kung may order na rin siya, sir, as allowed. So wala pa palang order. Ba't tinanggal? Hindi mo alam kung may order na ba? Pero tinanggalan nyo na ng sahod? Hindi ba nyo titingnan na double whammy yan on the part of Grijaldo? Sobrang injustice na yan sa kanya. He's suffering from injustice na pagkakulong niya ngayon for telling the truth. Dapat ang PNP, you should be proud of him. Teka lang. Parang naman, may question tayo dyan, Senator Bato de la Rosa. Kung nagsasabi ba talaga siya ng totoo o hindi? Kasi hindi pa naman napatunayan kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Doon sa House of Representatives, ang tingin sa kanya, nagsisinungaling, naninira. Parang demolition job lang para sa kanila. Pero sa'yo, syempre, sa inyo, nagsasabi siya ng totoo. So, hindi pa rin natin masabi kung nagsasabi siya ng totoo o hindi, di ba? For standing for what is right and for standing for the truth. Dapat na consider yung bayani yung si Colonel Grijaldo dahil hindi siya nagpapatinag eh. Sinasabi niya katotohanan. Kahit na i-contempt niyo ako ilang beses dito, kahit na ikulong niyo ako ng ilang beses, basta yan ang katotohanan, panindigan ko yan. Dapat, he deserves your applause. Kayong Totoo naman talaga akong bumilib kay Grijaldo, no? Talagang hindi siya nagpatinag doon sa tila baga panggigipit o pananakot ng sa kanya. tinayo niya yung bandera ng institusyon ng PNP na kami ay ganito. Hindi kami natatakot kahit sino mga congressman kayo dyan na mag-intimidate sa akin. Basta katotohanan lang ako. Mhm. Bakit ginanon ninyo yung tao ninyo? Isn't it very double injustice on his part? Na wala na makain yung pamilya niya dahil pinutulan nyo ng sweldo? Hindi naman niya, he did not violate any law, to tell you frankly. Ay, interpret na ninyo yung batas to the detriment of your people? Ganun ba yun? You should implement, you should interpret your policies to the advantage of your people. Tingnan mo, you should be liberal enough to interpret your own policies. Hindi yung porki nakakulong, i-apply ka agad yung no work, no pay, i-apply ka agad ninyo yung, ano ba yung policy natin dyan pag nakakulong? Yung sabi nyo, yung incarcerated na tao or kuhan is automatic, putol ang kanyang sweldo. By the way, contempt lang to. Hindi naman siya, hindi naman siya kriminal. Kung kriminal siguro siya, o siguro, kung talagang napatunayan ng isang korte na kriminal siya at nakakulong, doon siguro, okay lang. Ako din, payag ako na mawala yung kanyang sahod doon kasi nakakulong nga eh. Tapos meron nang judgment sa kanya na talagang gumawa siya ng kalukuhan. Pero itong si Grijaldo, na-contempt lang eh. O naman yung tao? Yung ginagawa natin yung policy na yan, the intent of that policy is to make sure na yung mga eskalawag na police natin na nakakulong ay hindi na mag-enjoy sa sweldo niya. Is Grijaldo eskalawag? Hindi. Kaya for purposes of discussion, sabihin ko, isa, wala kami magawa. Yan ang polisiya natin. No work, no pay. At kapag incarcerated, utol ka ng sweldo. But still, dapat may puso kayo sa tao ninyo. Mhm. Kung nangyari sa'yo yung ginawa kay Grijaldo, anong sabihin mo? Sige nga, I would like to get your opinion. Sige nga. You open the mic. Ikaw,
nagsasabi ng totoo sa isang congressional hearing. Kinontempt ka, ikinulong ka. Ngayon, nakakulong ka na, pinutulan pa na PNP yung sweldo mo. Wala ka ng pagkain yung pamilya mo dahil wala ka ng sweldo. Yes, sir. Ano masasabi mo? Sir, I think I will have the same sentiments with Colonel Grijaldo. Correct. Yes, sir. Particularly that he is my classmate, sir. Oh, so your classmate. Alam niyo, ang nakakaano pa dito mga kababayan, matatakot na yung ating mga kapulisan no, na mag-expose ng kanilang mga nalalaman. Kasi kapag ka-again kung sa isang politiko, dito nga sa nangyari kay Grijaldo, kung against doon sa dalawang member ng Quadcom na si Fernandez at saka si Abante, papatawag ka sa kanilang hearing, iko-contempt ka. Sasabihin nagsisinungaling ka. Ngayon, ikukulong ka nila kung saan man nila gusto kang ikulong, tapos mawawalan ka pa ng sweldo. Sinong pulis ngayon ang maglalakas ng loob para magsiwalat ng mga kalokohan na ginagawa ng ating mga politicians? Sige, Alam mo, kayo dapat, dapat manindigan kayo para sa tao ninyo. totoo. Not even the House of Representatives, not even the Senate could force you to do injustice to your people. That is double injustice. Ang ginagawa niyo. Tumayo kayo. Ano lang sabihin ng mga patrolman ninyo ngayon sa baba? Ganito na lang among PNP, walang bayag. Kinakawawa na nga kami. Kinakawawa pa kami ng sariling ahensya namin. Totoo. Napaka-heartless naman ninyo kapag ganun. So classmate mo si Grijaldo. So ano ngayon? Hindi kayo naawa. Then, I would like to acknowledge the presence of Senator JB. Ejercito. Thank you, Your Honor, for joining. Alam mo, that is why I required the Chief PNP to be here. I would like him to explain his side Ilabas niyo si Marbil. Ano ba yan? properly. Dapat. Because as a commander, it's very basic. Dalawa yung ating function as a commander. Number one is the accomplishment of the mission. And number two Totoo. is the welfare of our men. Dalawa yan. Magkatabi yan. Accomplishment of the mission, welfare of our men. Anong welfare ang ginawa niyo kay Grijaldo? Wala. Hindi ba? Justice na. Talagang nilaglag ninyo siya. Dahil as I have said, you should be proud of him. Hero ninyo siya. Eh, porque galit sa kanya yung Quadcom. Galit na rin kayo sa kanya. Tama ba yun na behavior ng isang institusyon na dapat tinitingnan ang kabutihan ng kanyang mga membro? I don't see any reason behind bakit ganun kayo mag-treat ng tao ninyo. Yes. Can we get your opinion? Your Honor, with respect to the actions of the House of Representatives, unfortunately, that's beyond the jurisdiction, Your Honor, of the Internal Affairs. We don't have an active. That meron kayong control doon sa Quadcom. Wala kayong control, but you have control to your own policies sa pag-apply niyo sa tao niyo, sa polisiyan niyo. Yes, Your Honor. To that end, Your Honor, we have not, so far as Internal Affairs Service is concerned, we have not instituted or recommended, as of yet, Your Honor, any disciplinary action on arising from the proceedings in the House of Representatives, Your Honor. Please tingnan ninyo mabuti yan. It's time for you to show to the world that the Philippine National Police is indeed an institution that takes care of its own people. Huwag naman ninyong ganyanin yung tao ninyo. Ikinungulong na nga. Sobrang injustice na na-experience niya ngayon, putulan pa niyo ng sweldo. Paano pamilya niya? Paano yung pag-aaral ng pamilya niya? Paano yung pagkain nila pang araw-araw? Wala na siyang sweldo. Okay lang sa akin yung kung iskalawag yung tao. Kung ninja cap yung tao, go ahead. You punish him. Pero for standing for the truth, for doing what is right, and for not giving in to the intimidation sa ginagawa sa kanya ng Quadcom. Kayo rin, sasakay rin kayo sa Quadcom na pati sweldo niya, puputulin ninyo. You should be liberal enough to interpret your own policy to your people. Hindi, baka naman kasi utos yan na. Baka naman utos yan na nakakataas sa kanila. Baka naman utos yan ng Chief PNP na kasi produkto to. Tanggalin, parusahan, tanggalin nyo yung sahod, gutumin nyo yung pamilya. Baka naman ganun. Kasi command responsibility pa rin yan eh. Alam ka naman, hindi naman pwede mag-decision lang yung mga nasa baba dyan eh. Kayo ba sa forces, ganun din kayo? Kapag ang tao ninyo ay nakulong, na-contempt, puputulan rin nyo ng sweldo?
Anybody from the armed forces can speak up? General Mortelo, sir, from the Yes. AFP. In our case, sir, it's all based on the legal requirements of to discipline our people. So it's all within the bounds of policies within the organization. We have yung tinatawag namin, sir, na the right of the commander to institute punishment. So meron sa the AW 105, sir. So any commander, even down to the smallest unit, can impose punishments based on the to institute discipline within the organization. So hindi basta-basta, Meaning, the commander still has the discretion. yes, sir. Sakto yan yung sinasabi ko kanina eh. Baka naman yung pamunuan, yung Pangulo ng PNP ang nagdesisyon yan para mas lalong gipitin si Grijaldo. Kasi alam naman natin, Grijaldo, pumapanig sa mga Duterte, dun sa mga ano na, kung titignan natin, ang lumalabas talaga, doon siya, sa panig ng mga Duterte. Kasi nga, nilaglag nga niya yung ano yung dalawang membro ng Quadcom eh. At yun yung retaliation ng Quadcom sa kanya, ay yung pag-contempt sa kanya. At ito na naman, tinanggalan ng sahod, grabe, sobra na to. Discretion yan, ang pinaka-magic word yan. Discretion mo yan, being the commander. Nakita mo yung sitwasyon Oo. ng tao mo. Totoo, May discretion ka. Yes, sir. Alam natin, pipaglaban natin mga tao natin. May mga tao tayo na hinaharas ng mga politiko doon sa baba. May mga tao tayo na kung ano-ano na pinagpapail na kaso. Ito, kaso talaga sa korte ha. Harassment cases dahil nga, ako mismo, may mga kaso ako noon na harassment cases ng politicians because hindi ako nag-give in sa kanilang kagustuhan, sa kanilang pansariling kagustuhan. Hindi ako nag-give in. Kinasuhan ako. Pero, at least ang PNP namin noon ay hindi ako pinutulan ng sweldo. May kaso nga ako eh. Pero hindi ako pinutulan ng sweldo. Dahil nakita naman ng PNP leadership na itong tao na ito, nagtatrabaho lang. Ano nga ba naman ang aasahan mo, Senator Bato de la Rosa, sa leadership ngayon ng PNP? Yung ng mga nagdodroga na sinasabi niya, hindi naman yung mga adik. Nag-aano lang, nag-extend lang ng oras. Ano bang aasahan mo sa liderato ng PNP ngayon? Doon pa lang, questionable na talaga yung kanyang pag-iisip. Nasagasaan ang politiko, ngayon, nagalit ang politiko, rumisbak, kinasuhan. So bakit ko puputulan ng sweldo ng tao na nagtatrabaho? Sa taong matino. You have the discretion being the commander. And your discretion, using your discretion, you should consider always accomplishment of the mission and welfare of your men. Yung pagpuputol yun ng sweldo kay Grijaldo, what mission have you accomplished? Baka nga naman yun yung utos ng leadership, yun yung mission nila. Kaya nung tinanggalan nila, pinatulan nila ng sahod, di mission accomplished. Di ba, Marbil? Meron kayo mission na na-accomplish doon? Meron. Utos sa kanila yan eh. Di mission accomplished, di ba? Wala. Yun na po. Nandito kayo mga pulis, makinig kayo. Ha? Nagsusuot kayo ng uniforme na yan. You're wearing that badge. You stand for what is written on that badge. Ha? Ipaglaban ninyo yan. Huwag kayong magpaitoy-itoy sa mga politiko. You know what I mean? Ha? Huwag kayong magpatuta-tuta sa mga politiko, ha? Yung mga politiko na yan, hindi yan nagtitraining. Ha? Kayo, nagtraining kayo, yung sweat, blood, and tears ay nagsipaglabasan sa inyong katawan dahil sa training na yan. At gaganunin lang kayo. Paglaban ninyo, tauhan ninyo. My God, if I were the Chief PNP at this time, I don't know. Pag ginaganon yung tao ko, I can never sleep soundly at night kapag mayroong injustice na ginagawa sa aking tauhan. More so, the injustice is coming from my own institution itself. Sabi ko kasi magpakamatay ako para sa aking tauhan kapag ginaganyan yung tao ko. Lalong-lalo na kapag ang tao ko ay nagsasabi lang ng katotohanan at pinanindigan kung ano ang tama. So mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Meron bang punto itong si Senator Bato de la Rosa? Ano ba sa tingin ninyo? Talaga bang injustice itong nila kay Grijaldo na kinalaban yung dalawang member ng Quadcom? Ang naging resulta, kinontempt siya at saka yung sarili niyang institusyon, tinanggalan pa siya ng sahod. Ano masasabi niyo mga kababayan? Tama ba yung ginagawa ng gobyernong ito kay Grijaldo? O talagang ginigipit lang talaga siya?